Okay guys, meron lang akong i-share about this. Okay. Tingnan natin guys to kan mga kapwa ko Pilipino. Okay? Ito ba ay pagkakataon lang na nangyari sa atin sa kasaysayan sa Pilipinas? Okay, during 1986 to 1992, si late President Cory Aquino, isa rin ay pinalitan ang former or late Marcos Sr. dahil nga bulok ang sistema. Sinasabi nila bulok daw ang sistema. Okay. Ano ba nangyari sa sa Pilipinas? Yung pinalitan ninyo si Marcos Sr. na talagang unlad ang ating ekonomiya noon. Okay? Anong nangyari for 6 years during Aquino administrations? Walang nangyari sa ating government dahil bulok ang pumalit kay late Marcos Sr. Okay? Akala niyo ay gaganda ang buhay ng taong bayan dahil nga sinasabi ninyo na ang Marcos Sr. is corrupt. Okay? Kasi talaga 1979, I was born in 1979, means naalala kong time na yun talagang sobrang kagandahan ng ekonomiya ng ating bansa, free, daming libre lahat yon. Okay? Nutriban, ano pa bang Bulgor, ano ba mga kabataan pa time na yon. Okay. Skip tayo yung time na yan. Okay. Next to former Gloria Arroyo. Okay. Nangarap din to. Nangarap to maging presidente. Okay. Ang ginawa niya is kinampihan niya na maging isa siya na maging presidente. Kaya pinatalasik si former Joseph Estrada. Okay? Okay, ano ba nangyari sa atin for 2001 to 2010, 10 years, naging presidente si Gloria Arroyo sa Pilipinas. Ano ba ang nangyari sa ating ekonomiya? Okay, ano ba ang nangyari? Di ba wala? Pusoy din nangyari, puro corrupt. Di ba? Ito ba pagkakataon lang? Bakit nga ba hindi ko sinasabi na about gender? Bakit is nangyayaring ganito? Okay? Ngayon, mga didiles naman. Mga didiles, nangangarap sila na ipalit si Sara Duterte. Okay, first, from late Cory Aquino. The second one, former Gloria Arroyo. They are brilliant. They're brilliant. Their education background. Okay? Then, ang mga didiles na gustong-gusto nila ipalit kay Marcos Sr. Okay? Reality lang tayo, real talk. Ipapalit niyo yan, ano ba mangyayari sa Pilipinas? Ano mangyayari? Okay? Ano ba ang nagawa ni Sara Duterte na gusto maging presidente siya? Alam naman natin na walang nagawang kabutihan si Sara Duterte bilang Vice President sa ating bansa. Puro lang siya paninira sa Marcos administrations. Puro travel, puro pagnanakaw sa taong bayan, puro mga fake news ang ginagawa itong mga taong to para pumalit siya kay Marcos bilang presidente ng ating bansa. Ano ba? Gusto mo ba yung papalit niya ni Sara Duterte na wala naman talagang kakayahan na mamuno sa Pilipinas? Imagine mo, sobrang laki ng Pilipinas. Ano yung gagawin niya? Yung platform niya? Ano ba ang gagawin niya makatulong sa bansa?
Okay? Ang para sa akin bilang isang OFW who more than 15 years or 20 years in other countries, sa palagay ko, sa aking karanasan, wala siyang kakayahan maging presidente ng ating bansa. Isa siyang kahihiyan sa bansa ng Pilipinas. Okay? Ito ba ang pagkakataon? Pagkakataon lang ba ito from first, second, and third? Okay? The future, dito about future. Because gusto nilang pang sariling interest. Gusto nilang hawakan ulit ang kapangyarihan ng bansa. Makontrol ang mga tao. Maghari-harian ang mga dapat maghari-harian ng mga Duterte boys. Okay? Dapat talaga tayo mga mamayan Pilipino magising na sa katotohanan. Huwag kayong magpabudol sa mga salita ng isang Sara Duterte o salita ng mga bataan nila. Harry Roque, ano ba mga vloggers dyan, Maharlika, Banatbay, or other vloggers and senators, Bato de la Rosa, Bongo. Parang Bongo, hindi mong gano'ng kamay itong taon to eh. Bato de la Rosa, Robin Parilla, Marcolita, one of their fake senators. Mga gumagamit ng mga dirty strategy na makakuha ng attentions sa ibang tao. Bakit ganon? Tanong ko lang sa inyo guys, ito ba ang yung papalit na walang kakayahan? Kahit sabihin natin 10%, wala pa rin isang magiging 10% na patakbuhin ang buong Pilipinas. Reality lang tayo ha? Reality. Magalit kayo sa akin, i-bash niyo ako, pero yan ang katotohanan. Hindi mo mag-speech si Sara Duterte. Parang primary student lang. Parang grade 5, grade 6 students. Yan ba ang gagawin niyo maging presidente ng buong Pilipinas? Oh my gosh. Isa tayong kakahihan ng buong mundo. Nababalik ang mga Duterte na wala man talagang kakayahan maging mamuno sa buong Pilipinas. Umaasa sa mga lawyers. Okay? Umaasa sa mga lawyers. Guys, wag kayong magpabudol sa taong to. Okay? Sa mga vloggers, sa mga kapwa ko Pilipino, mga Bisaya, Waray, Tagalog, Ilocano, mga lahat ng mga lingwahe. Wag kayong pabudol sa mga taong to. Lalo na kay Sara Duterte. Wag. Kasi masisira ang kinabukasan ng mga anak ninyo. Ng anak natin, kapu-apuhan natin in the future. Kasi maniwala ka man o hindi, walang kakayahan si Sara Duterte pamuno sa buong Pilipinas. Paano harap yan sa international media, international conference with the other leaders in the other country? Zero. Okay? God bless everyone.